What's up, Pocheros? What's up sa inyo mga Pochero Bells? Babalik tayo guys, no, syempre na naman sa ating panibagong video. May nakapagtanong kasi guys, no, sa atin kung ano daw yung mas magandang bilhing first car. Ayun, meron tayo dalawang ditong options. May Corolla na 1989 tsaka may Civic na 1999. So, i-compare natin silang dalawa. Pero i-compare natin sila guys as the whole car, hindi yung as an individual. Hindi dahil si Cory, hindi dahil si Luna. As general natin sila i-compare guys, okay? So, syempre may advantages and disadvantages yung bawat kotse. If gusto niyo malaman, tapusin yung video na to guys. I think isa to sa mga most opinionated videos natin pagdating sa mga videos natin kasi syempre sariling input natin yung ilalagay natin dito. So ayun, simulan natin, let's go! Okay guys, no, dumating na yung oras, umaga na. Musta pre? Ganda na t-shirt mo tol patingin. You know, umaga na, no? Kakasikat lang ng araw. Dadali namin tong dalawang kotse doon. Gagawin natin ng review. So, painit muna tayo. Let's go. So, ito munang Civic. Grabe guys, moist na moist. The moisture is real. Tapos, itong Corolla naman. Kita nyo guys, sa Civic, one click lang siya palagi. Pero itong Corolla, minsan, dadasal ka pa, ganun. Baka mag-on, minsan kailangan mo pigain. Diba? Tapos pag small body guys, mababa talaga yung minor. So okay lang yan. Ayun, tignan nyo naman, ilan yan? 300, no? So papainitin muna natin to. Tapos pupunta tayo UP, diretso na tayo doon. Namatay. Grabe guys, grabe sa baba. Tagal na natin hindi nagamit to guys kasi syempre ginagamit natin yung Civic. Okay guys, no, pupunta na tayo ng UP, no? Ganda ng big body doon guys, so tingnan nyo. Share ko lang kay Joey yan, tropa natin. Binabiyahe yan Bicol guys, no? Uwian. Kung gaano kalayo yung Bicol, around 400 ata. Pero grabe guys, napakalayo ng binabiyahe. Minsan ko lang makikitang rolling shot ang Corolla natin guys. Kasi syempre, tayo lang rin naman gumagamit nun, no? Hataw tayo onti guys. Okay guys, no, nandito na kami sa UP. Marami nagtatanong guys, no, bakit ito yung napili nating kotse, bakit tayo naka Corolla small body, bakit tayo naka SR body, diba? So, marami rin nagtatanong kung ano ba dapat yung bilhin nila, yung Civic ba, or yung Corolla. So, bibigyan ko kayo ng pointers guys, no. So, magsisimula tayo sa Civic. Compare ko lang silang dalawa kasi syempre, ito, na-drive ko na to for about mga 2 years na. Ito, na-drive ko na to for about 2 weeks na, ganun, mga 2 weeks and below. Medyo kabisado ko na rin naman, no, yung pagda-drive, ano yung feeling, kumbaga nagamit-gamit ko na rin siya. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 reason kung bakit mas maganda yung Civic sa Corolla natin. Personal observation lang to, my own opinion. Ay number 1 reason, syempre, anong mas kinaganda ng Civic sa Corolla is, syempre mas mabilis yan. Alam naman natin, guys, so, ito from 1989 pa, ito 1999. So meron silang 10 years difference. Isipin nyo na lang, no? 30 years old na kayo, kumpara mo sa 40 years old, diba? Sino ba mas mabilis, diba? Parang gano'n, yun yung basic concept nun. Pero kasi yung Civic guys, no, meron siyang VTEC, mas performance based siya. Yung 4AF engine, more on the family side, yung mas kalmado, mas reliable, mga gano'n. So hindi talaga siya pang karera. Yun, number 1, mas mabilis talaga ang Civic guys. Kahit anong ikot natin, stock to stock, mas mabilis pa rin talaga Civic. Number 2 reason kung bakit mas maganda yung Civic na to guys is all power siya. Power sidings, power steering, mga windows. Nung una guys, nung bumibili ako ng kotse, parang inisip ko, hindi ko naman kailangan yan kasi mas gusto ko manual, ganit. Pero kapag ginagamit mo siya everyday, marirealize mo na sobrang kailangan mo pala yung power steering, number 1, kasi kapag bumibelta ka, sobrang dali ng buhay mo. Ang power windows, di ba? Hindi mo na kailangan itupi manually, isang pindot mo lang, tutupi na agad siya. Side mirror pala yun guys, side mirror. Power windows, isa rin. Halimbawa, kukuha ka ng toll, hindi ka na gaganong-ganon, di ba? Halimbawa, may kaaway ka dun sa kabilang linya, hindi ka mukhang sira na gumaganon muna bago makipagsagutan, di ba? Sasatan agad kayo. Or another thing na naisip ko, very useful yung power windows guys. So kapag ano ba, may syempre dito yung driver side, 'di ba? May nag-pull up dito na na tropa mo. Ngayon, ang mangyayari kapag naka manual windows ka, aabutin mo pa 'yon. Diba? So medyo maproseso. Pero kapag naka power windows ka, pindutin mo lang, bababa na yung bintana, pwede na kayo mag-chit chat, 'di ba? Very useful din 'yon. Number 3 reason guys. So papasok tayo sa interior kasi related 'yon dito. Number 3 reason, mas maluwag lahat guys, no? Kahit saan ka tumingin, kahit saang pwesto, mas maluwag talaga
talaga to. Promise guys, no? So syempre, pag nagda-drive ka, mas more legroom, mas more headroom sa taas, hindi kayo nagkakasikuhan ng kasama mo. Tapos sa likod naman, same thing, mas maluwag, mas comfortable yung tatlong tao dito compared dun sa Corolla. Tapos syempre, yung trunk space na ito, mas malaki din. Basically, mas maluwag lahat. Another thing na nakita ko na very useful dito guys, masasabi ko mas maganda, adjustable yung steering wheel niya. So may ganito rin naman sa small body guys, kaso rare yun. Kumbaga magbabayad ka ng premium amount para makuha yung ganong feature. Pero dito, from stock, meron na agad siya. Depende, halimbawa ako, matangkad ako, diba? Pwede ko itaas ng ganyan. Pag sasakay yung pagdadrive ng maliliit kong tropa, pwede nila ibaba, diba? Another thing na mas lamang Civic na to is yung armrest sa likod, guys, no, ito. So, ever since, no, mas gusto ko talaga na may armrest kasi syempre mas comfortable yung nasa likod. Pag mas mahal, may armrest, guys, no, parang ganun. Ngayon sa small body, meron din naman yan. Kaso, like I said kanina, hahanapin mo pa. Tapos, syempre, gusto mo yung sariwa, gusto mo yung same fabric, which is yun yung mahirap sa small body. Okay, another thing na mas lamang ang Civic sa small body is kumpara sa design guys, no? O, makikita nyo, halata naman sino yung mas luma, di ba? So para sa akin, mas angkop siya sa age natin na mag-Civic tayo kasi syempre tayo, hindi naman tayo masyadong nasa older age, no? Bata pa naman tayo guys, no? So para sa akin, mas nakikita ko tong mas bagay. I think para to sa mga 18 years old up to siguro mga 27, ganun. Pwede yan. Ngayon, kapag naka-small body ka, tapos 18 years old ka pa lang, medyo parang hindi siya bagay guys, parang hindi ko masabi ano yung dating. Kumbaga may binabagayan yung dinadrive mong kotse kasi isipin nyo guys, 18 years old kayo pero yung pormahan nyo pang mga 60 na, di ba? Parang medyo hindi siya bagay, di ba? Kumbaga dress your age, yun yung gusto kong sabihin, okay? Another thing na mas lamang ang Civic is mas marami siyang aftermarket parts, guys. So meron dyan pumapasok yung mga subframe. Sa Corolla may subframe naman kaso parang bihira ako nakakita noon. Tapos pagdating naman sa mga performance parts, meron din, di ba? Nandyan yung mga yung mga B18C, K24, SOC, PH. Kumbaga, mas maraming papasok na makina dito kumpara sa small body. Tapos meron ding Mugen, may spoon din, OEM look lang. Pagdating sa pormahan, sobrang madami mong magagawa sa Civic kumpara sa small body. Yun yung mga concepts, no? Syempre, nagva-vary din yan. Depende kung gaano kalalim yung bulsa mo, di ba? So, syempre tayo, stock look lang kasi yun lang yung kaya ng budget natin. No? Hindi na tayo maghahangad ng above sa means natin kasi mapapagastos lang tayo. Okay, another thing, yung Civic kasi guys, no? Dahil nga EFI siya, meron siyang box na tinatawag, di ba? Yung computer box. So ano ba yung computer box? Diyan pinoprogram yung gusto mong takbo ng makina mo. Kung gusto mo ba more on the racing side, gusto mo ba yung stock feel lang, gusto mo ba yung mas mabilis yung torque, yung mga all that shit, diba? Natutono yun doon. Pero sa carb, natutono siya parang PC-PC lang, you know? May mga ilalagay ka, mga Simule, mga ganun. Pero kapag dito kasi sa computer box, mas advanced siya, mas modelo yung technology. So, mas efficient, guys, no? Para sa akin kasi syempre, modelo nga siya, diba? Tapos syempre, kapag tunable ka, pwede ka maglagay ng pops and bangs, diba? Kung anong gusto mong gawin, pwede ka maglagay ng limiter, pwede mo i-adjust kung kailan yung gusto mong launch control, pwede ka rin maglagay nun, diba? Ngayon, nag-launch din naman yung Corolla natin, pero manually lang, guys, no? Apakan mo lang yung clutch, pitaw mo yung gas, ganun. Pero kapag sa Civic, nagkakaroon ng limiter, pwede program yung ganun, guys, no? So if fan kayo ng mga ingay, gusto nyo ng mga pang, ganun, kumuha kayo ng Civic. Last two na advantage ng Civic na to sa small body natin is, mas bata siya, guys, no? Sabi ko nga kanina, 99, so around mga 23 years old na to, 24, 22, not very sure kayo na mag-compute. Pero ibig sabihin nun, guys, no, yung mga parts niya, yung mga plastic parts, yung mga panels, yung mga pintura, yung mga fenders, ganun, mas baby. So kumbaga ibig sabihin, mas matagal pa siya maisira kumpara dito. Ang Corolla kasi natin na to, guys, ano siya, reliable, ganun. Pero from time to time, nasisira to, no? Pumapalya yung alternator, bibigay yung distributor. Nakaka-hassle siya, guys, no, ayusin, nakakawalang gana, bumuo, ganun. Pero syempre, mahal na mahal natin yung Sicori natin. Pero kapag dito sa Civic na to, guys, alam kong panatag ako na mag-one click siya every time. Nakita nyo nga kanina itong small body, namatay pa nung kasi mababa masyado yung minor, diba? Yun yung prime example na sinasabi ko dito sa Civic na to. Pero sa Civic, guys, sobrang dali ng buhay. Alam mo yun, start mo lang, painitin mo lang, andar ka na, ganun. Gas na lang problema mo. Ganun siya ka-reliable din, guys, no? Hindi naman dahil Toyota to, mas reliable to. Depende sa mismong kotse, guys, sa mismong components, sa mismong makina, kung paano binuo,
paano mo alagaan, di ba? Nagdedepende rin naman yun doon. Since mas bata nga siya, hindi pa siya pasirain. So, very good thing yun, guys, no? Kasi syempre, lalo na kapag hindi naman kayo car guy talaga, wala kayong masyadong alam sa pagkokotse, ayaw mo sumakit ng ulo mo, ganun. So, dito na sa Civic na modelo, guys. Last point na mabibigay ko sa inyo, guys, no, is pagdating sa modern world natin, kapag tinignan mo silang parehas, 14 years old, 18 years old na regular man. Kumbaga, ano mas pipiliin niya, yung luma or yung modelo? Diba? Automatically, mas pipiliin niya yung modelo, guys. So, kasi visually, makikita mo naman talaga ano yung mas luma, diba? So, isipin na lang, mas maganda to. Kasi modelo, ganun. So, ang point being ko dito is, mas maganda talaga yung design ng modelo, guys. Mas advanced na yung mga features niya, mas less yung mga box lines. Actually, depende naman siya sa tao. Ako, personally, mas gusto ko nga yung luma na kotse kasi, mamaya, explain ko mamaya ba't gusto ko yung lumang kotse. Pero visually lang, mas appealing lang talaga kapag modelo. Lalo na kapag na steel hood na yung carbon fiber natin, no? Gwapo na yun lalo. So, ayun lang, guys, no? Tatapusin ko na yung vlog na to. Hindi ko naman sinasabi na mas maganda to overall kay Cory. Para sa akin, parang Kobe and LeBron. Parang ganon. Hindi, parang MJ and LeBron pala. Kasi iba sila ng era, iba sila ng posisyon, hindi sila match, parang ganun. Kasi ang kasabay nito is big body na. Pero yun lang, gusto ko lang i-share din sa inyo ano yung thoughts ko about dito sa dalawang to. Since nagamit na natin sila for a while now. So sana nakatulong ako sa pagpili nyo ng next na kotse. Next video natin is yung Corolla, kung bakit mas maganda siya sa Civic. Sana may natutunan kayo and kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out!